Doon na asawa si Sir. Kaiyak na eh. Dahil isang magulang, obligasyon mo na mapatapos mo ang pag-aaral. Yes. Eh, sabi ko sana ko, paano? Sa ganito yung sitwasyon, yung kinikita hindi sapat. So, tumigil ka muna. Siguro, isang semester lang. Pagdating, kung ganito pa rin, siyempre, gagawa tayo ng paraan. Hindi naman tayo susuko, siyempre. Sabi nga, andiyan nga nataas ang Diyos. Hindi naman tayo nakakalimot. Kaya, laban lang. Kahit anong pagsubok, kaya ang pagsubok ko, ang paniniwala ko ay gawa ng kaaway. Tama. Pero kung tayo naninindigan, may tiwala sa Diyos, hindi tayo pababayaan, dahil bibigyan din ng lakas para matagumpayan po ang mga pagsubok kayo. Kaya sa amin, kay Ma'am Kim at kay Sir, malaki pong pasalamat po sa inyo. Tatanay namin po hanggang gabi ng bubuhay na malaking tulong ang naibigay niyo po sa amin. Kaya maraming salamat po bilang sa ako po yung presidente sa aming asosasyon sa CBO yung ibig sabihin ko Cubao Divisoria Jeepney Operators Drivers Association. So maraming salamat po dahil na-appreciate niyo po At malaki rin pribileyo na binigay niyo po sa amin na makapagsalita po sa harapan ninyo. Sa malaking karangalan din po na mayalo namin din ang mga inanay. Kasi tulad ngayon sa mga yung ayuda na yan, hanggang ngayon wala pa rin kami natatanggap. Nagsabit lang po kami sa LT Palbi ng pangalan, pinuruan ng LT Palbi sa Disney Building, hanggang ngayon wala pa. So wala pa rin sinabi sa ngayon, kailan? Kaya ang ano namin, kung tutusin, laki palang binabayaran namin sa pagkakanta lang ng crudo, sa 25 pesos 30. Ang pinaka-minimum namin is 30 liters. That is 750. Kaya ito tutas isang buwan, 22,500. Eh kung sa isang taon, aabot ng 270,000. Pero yung kakarampot lang, nabibigay sa aming ayuda na 5,000, mahirapan pa. Pinagdadamot pa sa amin. Pati yung piso na inaproba ng dagdag pamasahe, binawi pa. So anong ginagawa ng gobyerno ngayon sa amin? Imbis na tulungan nung kami, mga Pilipino na umangat, lalo tayong pinabaksak, pati ekonomiya. So maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tulong niyo po. Kahit yung mga artista na nagkaroon sa amin, ang laki ng pasasalamat po namin. Kasi alam ko po na hindi natutulog ang Diyos na mayroon mga tao na katulad nyo, na mga instrumento na marami po kayo natutulungan. Tulad dito, ano nyo, business nyo, marami na po kayo natulungan. Hopefully, kami po, gagawin po rin namin para isa rin na may share din namin, kung malis din namin, may share din namin sa mga kasama namin. So, maraming salamat po sa inyo. Ilan anak mo, tatay? Bali, 4 po. Panganay ko po, babae, tapos 3 lalaki, pero nasa probinsya po lahat sila. Pero yung panganay ko, tuturo ko sa University of Pangasinan sa Davao. Wow! Bali, 3 lang po ng pag-graduate sa lahat. Siyempre, ang usapan namin ito sa nanay nila na ako na magsusulda papatapos. Biglang nagkaganito. Kaya sabi ko sa ano, Isa na lang Opo, yung gusto ko nag-aaral. po. Magkano yung tuition fee niya? Hindi ko po alam kasi. Saan siya nag-aaral? Sa inyo po. Inyo. National. NU! University. Sige, tatay, ako na magbabayad nung ano niya. Wow, salamat po. Ikaw umiyak. Ikaw pinag-aaral ko. Mag-aaral ko yung anak niya, hindi ikaw. Gilgil ka. Sige, kuya. Sagot ko na yon. Huwag mo nang iiyak. Sige, salamat po. Hindi naman iyak eh. There's something naman iyak na. Sige, kuya. So, easy, sir. Ako po, alin po ang anak ko. Hindi ko na po natutos ng mga baon dahil sa taas po ng kuruto. Pagkain na lang po nabibigay ko sa pamilya ko. Ilan taon na ko yung driver? 20 years na po. 20 years. So, masasabi mo pa na ito yung taon na pinakamahirap?
Dahil sa nangyari sa gasolina, sa diesel. Umabot po ng 156. Hmm. Wala na po na, nangingi po ng baon niya anak ko, wala po kong maibigay. Pagkain lang po talagang nabibigay ko sa bahay. Bakit hirap ka maglakad, kuya? Right? Accident. Kaano-ano mo si Mami? Asawa. Okay. At na-aksidente na? Ayun. Ano yung nakabangga sa'yo? Motor? Hindi na, Nagmomotor ka, binangga ka. Okay, matagal na po. This is my account. Ilan anak niyo, tatay? 6. Anong trabaho mo, Mami? Ilan taon yung pinakamaliit? Ano po, ngayon po, 11 years old na po. Bata Tapos pa. po, yung dalawa po ng babae, high school po, May kapal pa. 108. Kaya 6. Opo, 3 babae, 3 lalaki. Tapos yung panganay po namin is nagtatapos po sa PUP na business ad po, ngayon pong September, magna cum laude. Wow! Congratulations. Yung pangatlo po is varsity ng San Juan kay Mayor Zamora po ng basketball. Grade 11 na po. Achievers. Oo. Tapos po, yung pangalawa po sa panganay, nasa UP Diliman po. Wow! Ano po, UAAP basketball po. Sa Yes. Wow, UP talented pala. si Rachel Chocolates. Very good. Congratulations. Grabe naman, di ba? Pero ganun naman po, hindi naman po regular yung binibigay din What is sa day kanya and my na sister allowance. with me again? Tapos po, kami po ay nagpapadala pa rin po kahit na po sa araw-araw po ng 300 a day. So, lahat po sila nag-aaral. So, napakahirap i-budget yung kumikita ka na katulad ngayon, 700 a day, half day lang po kami. Paano po Ma'am, may iba tayo. Nag-attend kayo today, di ba? Ng mga presentation. Naintindihan niyo po yung kunento nila tungkol sa negosyo. Opo, kasi po, before po kasi, yung anak ko na yan, si Rachel, Oo. nagtitinda din siya ng mga product na ganyan. Okay. Kaso may halo siyang mga pigs, yung mga iniinom na yung, let's say, sa mga Oo. cancer. Oo. O, sumubok siya, marami naman po siyang naibenta, kaya lang kasi, mas pinili niya na aral. Oo. Kasi, Hindi, para po sa inyo. Siyempre, yung mga bata nag-aaral. Kayong nasa likod niya po ako. Hindi, yung nag-attend kayo today, di ba? Opo. Pagka kunyari, tatanungin, would you be interested na gawin yung negosyo na nakita niyo today? Yung napakinggan niya, yung pagka-explain Hindi nila. naman po, kasi may experience naman na rin po ako Okay, sa very good, very good. Maganda po yan. Thank you, thank you. Thank you. Sir, si next. Sir, ilang taon na po tayo nagmamaneho ng jeep? 20 years na rin. Opo. Okay. May pamilya? Okay. Dalawang anak. College na po? Bata pa? Senior high pa? Okay. Sa panahon na yun, kagaya ko sa interview sa amin, Oo. sinabi ko ng Oo. ng diesel, Oo. isa para sa amin, Oo. Tama, tama. Yun nga, yun yung nangyari na yan. dito sa mga Oo. driver, Oo. siyempre, gagawin din namin lahat para sa mga iuwi sa akin. Yes. Kaya ako lang po sa akin. Yes. Kaya para sa akin, siyempre, mahirap kaya namin driver. Sa kapalang, Ang normal yung bago tumaas yung gasolina, magkano yung kita niyo in one day? Ha? Isa-isang araw, magkano yung kita? Magkano yung kita? Pagka yung buong araw kayo nagmamaneho, yung bago tumaas ha, bago Kasi tumaas. kung talaga sa buong araw siya, hindi naman sa akin. Mababa rin ng 2,000. 2,000. Tulad ko, bilang ako, bumagaya. Pero ilang oras yun? Ilang oras? Depende sa akin. Pero yung karamihan kasi talaga, sir, Oo. ang whole day nila, pag-upis na sila alas 5, uwi sila na alas 9. Pero bilang ako, pag may nilagan, parang kasi naman ako, babayaran ako alas 5 ng hapon. Oo.
hanggang alas 11. Okay. Ngayon, yung time kasi pag nanon mo yung rush out, medyo maganda. Kumikita rin ako nung pinababa, 1,518, may yung malinis na yun. Oo. Value boundary nyo is 500. Kasi half season eh. Ngayon, pero malinis na yun yung nakabawas na yung boundary pati gasolinas. Yung dati, kaya medyo, pero nung nagtaas imbis na iuwi mo, pero makakawin kami, 90 pesos. Kaya talaga, nangyari. Hindi na siya magandang negosyo or hindi na siya magandang pinagkakakitaan. Kaya pilit po pa rin kami na nananawagan sa gobyerno na ipasura yung all deregulation, Oo. tanggalin ng VAT, saka yung excess tax. Kasi ang lahat naman ngayon, pag inano yun, lahat naman ng mga Pilipino makikinabang, hindi lang naman. Tama. At saka yung pinapanawagan namin sa gobyerno, hindi lang para sa amin, kundi sa lahat ng mamamayang Para sa Pilipino. lahat yan. Tama. Kasi pag ano yun, bababa ang presyo ng biti. Kasi pre-healing din namin, panawagan din sa gobyerno, dagdag sahod ng manggagawa. Thank you. Thank you, President. Sir, ikaw, may microphone dyan. Hello po. Yes. Ano yung panawagan natin? Sino pa batiin natin? Ang pananawagan ko po sa Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo driver? 20 po. 20 na rin. So parang yun yung average, no? Mga 20 years na nagmamaneho. May pamilya si Sir? Meron po. Oo. Ilang asawa, ilan anak? Isa. Isang asawa. Eh, yung mga anak niyo, ilang taon na po? Sa 22 na po. Nagtapos na. Nag-aaral ba? Nag-aaral. Nag-aaral ba? Si Sir, sa dulo. Ilan po? May chidin siya, oh. Oh, Si chidin. Mercedes Benz yung ano niya. Mercedes Club yung t-shirt niya. Manibela pala yun. Manibela. Kasi dito sa Hypermer, kami Mercedes Benz Club eh. Under piston. Hindi yung logo, Manibela. O Mercedes yan. Piston po, Umaya lang sila. I love you, kuya. Piston original. At Ilan- maya si Mercedes. Ilan yung member ng piston nationwide? Gano'ng karami? Kayo yung pinakamalaki, di ba? Marami. Oo. Marami. Sa amin po, sa City Joda, kung ano talaga, may gitsandaan mo kami. Okay. Kaya lang, nahati. Siyempre, yung iba kasi pumasok sa consolidation. Yes. Yan ay kasi sabi naman ng gobyerno, dahil sana nanakot kasi ng gobyerno, Tama. hindi sila nanindigan na Okay. takot. Siyempre, kahit sino, ikaw mawawalan ka ng halagway, hindi ka na makakabiyahe. Kaya napilitan. Pero kung tatanungin po sila talaga, napilitan. Hindi naman nila kagustuhan na sumali sa consolidation kasi sa ngayon, hindi sa pahirap po yung pagpasok sa consolidation kasi maraming sinisingil. Pag pumasok ka sa isang kooperatiba o korporasyon, may monthly dues sila. Tapos may sinisingil pa. Ang membership pa doon, 40,000 to 80,000. Wow. Kaya yung kami naman, hindi kami nanindigan kami, hindi kami pumasok sa consolidation. Yun. Hanggang ngayon, wala. Siyempre, hindi naman talaga maano ng gobyerno kasi pag tinanggal nila po ang traditional gift, binago na nila ang kultura ng Pilipinas. Tama. Saka wala naman si ipapalit eh. Yung mga dinadaanan ng jeep, wala naman ibang alternatibo dyan eh. Opo, kasi napakamahal din. Kasi ang masakit din nun, sir, pag pumasok ka doon, papalitan nila ng modern minibus. Yes. Magbabayaan mo yun, siyempre magbabayad ka, pero hindi mapupunta sa yung unit kasi hindi nakapangalan sa'yo. Tama. Yun ang masakit, parang ginisa ka sa sarili mo mantika. Kaya kami, pa rin kami nanawagan, siyempre pinagtatanggol namin. Ano kasi, alam na po natin, ang kulturang tradisyon natin, ito yung pambansang sasakyan natin, pero bababuhin lang nila na parang binabi na nila yung history ng ating bansa. Saka yung isang parang isang industriya eh. Binabaliwala niya isang industriya. Opo. Eh, hindi naman kami tutol po talaga sa modernization. Siyempre gusto rin namin magbago. Ang iniling namin sa gobyerno, pinapanawagan namin na
ayaw po kami na i-rehab yung repair. Or ang pilitin, kasi marami tayong gumagawa ng mga sarang, Tama. Francisco, yung iconic na talagang jeepney rin. Nagawang Pinoy, kasi alam natin, paggawang Pinoy, matibay at marami rin mamamayang Pilipino, kapwa natin yun, no, magkakaroon ng hanap buhay Yes. na hindi na kailangan mag-abroad. Oo. Andito na kasi marami tayong kaya lang, ginagawa ng gobyerno dahil sa alam po natin, hindi naman pira lang naman talaga ang butong ng Tama, kanila dyan. tama, tama. Pero nyo, bibili 2.8 million. Wala pang 3 taon, sira-sira na. At napakamahal pa mga pyesa. Pag nasira, abuli mo ngayon ang pangulog mo. Yan sa darating na halalan! So tapusin natin, sir. 20 years ka na rin nagmamaneho. Mahigit na sir. Mahigit na. Okay, so 30 years? Napasok po ako sa mundo ng transport. Ah, 92. 1992. Okay. So ano, may pamilya rin? Opo. Ilan yung anak natin? 3. Tatlo. Malalaki na po?